Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong magandang balita ngayon dahil sa kanina lamang mga 2 oras ang nakalipas ay nanunumpa na si Chess Escudero as a presiding officer sa magaganap na impeachment ni VP Sara. Tuloy pala ang impeachment dahil sa bumigay din si Chess Escudero kahit anong tigas niya, kahit kasing tigas pa siya ng bakal, ay bumigay din dahil sa merong sinabi dito si Migs Zuberi na medyo nakakalambot ng puso at meron ding atake sa kanya si Pimentel at Risa Hontiveros, at hindi lang yan kanina lamang umaga, ay talagang literally na kinalampag ng iba't ibang grupo, civil society, activist group, students, professional, professors, mga estudyante ng abogasiya sa Metro Manila ay nandun lahat sa gate ng Senado. Kaya medyo lumambot si Chess Escudero, at ito sa bidyong ito bandang dulo ay huwag kayong umalis muna. Sa bandang dulo ay nariyan na si Chess Escudero nanunumpa as a presiding judge para sa impeachment trial. Ngayon ay atin na panoorin ang detalye ng balitang ito. The Senate right now is under extreme pressure. All eyes are on us, Your Honors. And each Congress, each Senate has stood up to many of these challenges. On my time, it was the fake People's Initiative that we defeated. Now it's about the impeachment of our Vice President. So we must act in accordance to our rules and traditions and precedent. Many sides have been spoken and explained. The good minority floor leader wishes to have it the soonest possible time, although our precedence, Mr. President, is that we file it to the Committee on Rules. The Rules releases the report, and then we take action as jury, as judges of this impeachment court. Ang akin lang po, sana kung ganun po ang proseso na pipiliin natin, no, didesisyonan natin, gawin natin kaagad. Pero ang punto dyan ay dadaan tayo, kailangan natin dumaan sa constitutional process that was given by our forefathers when they wrote the 1987 Constitution. Yun lamang po, huwag na po natin patagalin pa. Ayan, so tama si Migs Zuberi. Si Migs Zuberi ay isang supporter din ito ni Digong noon eh. Pero tingnan niyo ang kanyang stand, di ba? Neutral lamang siya at gusto niya talaga na sundin kung ano ang nandyan sa institusyon, sa ating konstitusyon na sinulat ng mga forefathers natin, sabi niya. Ang 1987 Constitution. Ngayon, ito naman ang banat ni kanina ni Coco Pimentel. Mga parinig niya kay Escudero atin na pakinggan. Senate itself is now on trial. The reputation and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have served before us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. Outside our own gates this morning, there was a demonstration involving a substantial number of our constituents. The root cause of this is the apprehension of our people, based on recent pronouncements and developments, that there will be no impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ayan, so ito yung sinabi ko nung isang araw, at kanina na-vlog ko rin ang pagkilos na ito kaninang umaga. Pero nung tanghali ay nagsidatingan na, maraming nagsidatingan dito. Pati na grupo ni Lila de Lima ay kasali diyan. At napakarami niyan. Dito lang sa video ay umpisa pa kasi ito, kaya medyo kukunti pa sila dito. So atin tingnan sandali ang bidyong ito. At pananagutin si Sara Duterte. Mga kasama, isigaw natin ang ating panawagan. Convict! 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 Sara now! Convict! 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 Sara now! Kaya ang Senado, dapat ang katakutan niya hindi ang mga
Marcos, hindi ang mga Duterte, kundi ang galit ng sambayanang Pilipino. Ayan, so yan ang katakutan. Hindi ang gobyerno, hindi ang presidente, hindi ang senado, hindi ang kongreso, kundi ang mamamayang Pilipino. Dahil kung talagang mag-people's power ay walang magagawa ang gobyerno. Kasi ang mamamayan ang gumawa ng gobyerno. Kaya wag niyong salungatin, mga senador, kung ano ang gusto ng mamamayan ay sundin dahil sila nga ang nagsisweldo sa inyo. Ang mamamayan ang nagbigay ng buhay sa senado, sa kongreso, pero ang ginawa niyo ay niluluko ang taong bayan na alam naman na mayroong ding mga common sense Mayroong mga sentido komon yan ang mamamayang Pilipino, hindi yan mga bubo. Kaya wag niyong dramahin at wag kayong gumawa ng mga paano-ano diyan, di ba? Padili-delay. Dahil sa klarong-klaro naman na mayroon talagang dapat mananagot sa nawawalang confidential fund na yan. Alright, balik tayo sa video. Papayagan ba natin na hindi matuloy ang impeachment? Hindi! Dahil kung hindi ito ituloy ng Senado, ang mamamayan ay patuloy nakikilos para sa pananagutan. Respected academic institutions and other organizations have spoken with one voice. We call on the Senate of the Philippines to comply with its constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. These are the UP College of Law Faculty, the Philippine Political Science Association, the San Beda University Graduate School of Law, the Ateneo School of Government, De La Salle University, University of Santo Tomas, and Adamson University, among others. Ayun lang mga bayan. Halos lahat ng universidad pala sa Metro Manila, pati na San Beda, di ba? Iba ka naman pati Lyceum, hindi lang nabanggit dyan. UP, binanggit na natin yan. Ateneo, De La Salle, binanggit natin. Pero meron pa palang iba pang mga universidad na sumama dyan. Adamson, mukhang sumama yata ang Adamson, di ba? Mga malalaking university yan. Basta't merong College of Law na mga university ay sumama pala kanina. Hindi lang gaanong di ba? Walang gaanong coverage Parang tinatago nila ang kilusan na ito kaninang umaga. Alright, so balik tayo kay Pimentel. Statements to the Secretariat to form part of the records of the Senate. The people have also taken to Facebook, TikTok, Twitter, and other social media platforms to voice their concerns and frustrations. Across these channels, the sentiment is clear and growing. Nagkaroon ng agam-agam ang taong bayan. Bakit parang pinapatay na ang impeachment proceedings? Hindi tayo papayag na ang Senado pa ang susuway sa saligang batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate minority will formally move to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court. So ito na nga, dahil kay Hontiveros, dahil sa paggalaw ng minority sa Senado ay mukhang napilitan, hindi masaya Hindi masaya ang mukha dito ni Escudero sa kanyang panunumpa. Baka yung kanyang asawa, maganda pa naman yun, baka nagalit din sa kanya, no? Kaya talaga lumambot si Escudero. At sa paglambot ni Escudero, tuluyan na rin lalambot dyan sina Bato de la Rosa, Robin Padilla, Tolentino, at sino pa ba? Bungo, BP Sara, iiyak yan, hindi na makakatulog. Dahil sa tuloy na ang impeachment Mabubuksan na ang mga ebidensya ni Trillanes. Yun ang nakakatakot, yung kay Trillanes, dahil illegal na mga account. Okay, so ito na. Finally, sa wakas, ay atin ng si Mr. Tigasin ay lumambot na. Ito, nanunumpa na ngayon sa harap ng Senado. So ito atin panoorin. I, Francis Cheese G. Escudero, Solemnly swear solemnly swear
that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice I will do impartial justice according to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. So help me God, mga kababayan. Thank you. Maraming salamat. At natuloy din ito kasi kung hindi natuloy talagang gigibain ng taong bayan ang gate ng Senado hanggang sa makapasok doon. Sa Los Angeles may riot na grabe. Kaya kung hindi lumambot si Escudero ay walang magagawa yung mga pulis din doon na nagbabantay. Alam nga naman na barilin nila yung mga tao doon. Kaya ang pinaglalaban ay ating konstitusyon, di ba? Kaya ito, napakaganda. Abangan na lang natin sa 11 ang pagbasa ng 7 Articles of Impeachment. 7 kakaso ni BP Sara. Sa 11 bukas ay 10. So, atin din na pakinggan bukas kung anong mga balita tungkol dyan. And then 11, yun na yun. Yun na yung parang start of the movie. Start of the show. Diba? Kasi ano na diba? Presentation na. Ipapakita na, ang babasahin na, diba? Ang mga kaso ni BP Sara. So dyan, hindi na makakatulog si BP Sara. Tingnan natin kung sasayaw-sayaw pa siya sa TikTok. Kasi nung sinabi si Escudero na delayed at parang mabaon, parang mamatay ang impeachment sa 19th Congress at hindi na makatawid sa 20th, ay nagpublish si Sara ng mga TikTok dance niya, TikTok videos na pasayaw-sayaw sila. Pasayaw-sayaw. Grabe, no? Ngayon, tingnan natin kung sasayaw-sayaw pa siya. Diba? Umpisa na Ayan, anong pa na si Escudero, wala siyang magawa. Pagdating sa 20th Congress, si Tito Soto na yung magiging Senate President. At kung mangyari yun, ay lalong madiin si BP Sara dahil ipagpatuloy ni Tito Soto ang impeachment. Kasi magkalaban tong dalawa di ba? Si Escudero at Tito Soto. Magkalaban yan dahil sa yung pagiging Senate President na pwesto. Alright, so ako'y magpaalam ng mga kababayan. Hanggang sa muli, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, God bless our beloved Philippines.